So, nagsasalita ako pero wala naman palang video. Pero ayun, going back, sabi ko nga may 2 taon na nagbigay sa akin na inspiration para tuloy or subukan yung motovlogging. Pangalawa muna, yung number 2, si Motodeck, si Tuwapa. Lalo na nung napanood ko yung first endurance challenge niya gamit yung Aerox niya na kargado, I think 180cc, and then sponsored ng JBT. Sabi solid nun. Kung napanood nyo yun, partida na yun, naplatan pa siya ng gulong along the way, tapos pero nakuha niya pa rin yung top 10. Pang-apat siya sa scooter na nakarating. Pero yung number 1 natin, si Olpak, si pinuno ng SB19. Yeah, I'm riding on. So nung napanood ko yung first motovlog niya, no, talagang sobrang inspiring nung video na yun for me. Start now. Kumbaga, ano-ano yung mga bagay na umahad lang sa'yo, no? Lalo na yung overthinking. Overthinking is can result to paralyzation. Stuck ka kasi kung ano-ano yung mga iniisip mo. So ngayon talagang step forward na ako. Let's see what will happen. Hindi ko alam kung saan tayo madadala nitong motovlogging na to, but magandang challenge na rin to para sa akin, kasi para magkaroon ako, para ma-master ko ulit yung consistency. Nagawa ko naman yan noon sa bodybuilding. Siyempre nagkaroon ako ng family, kailangan i-prioritize ko yung family ko, kailangan number 1 yung family ko. So may mga bagay tayo na kailangang isakripisyo, automatic yan ganun talaga. So ngayon, first ever video natin to. Hindi ko alam kung maganda yung gain ng mic kasi ang gamit ko is built-in mic lang ng cellphone. Syempre wala pa tayong action camera, it's very expensive. Alam naman nating lahat yan. Motovlogging, mahal talaga. Lalo na ngayon, ang naging standards na sa motovlogging, dapat may action camera ka, maganda yung gain ng mic mo, papanoorin ka ng mga tao. Siyempre, mas maganda na kung ibigay mo na yung magandang quality, diba? Pero kung ano lang muna yung meron tayo, sabi nga ni Pablo, simula ka lang kung ano lang muna yung meron, and then from there, isa-isahin mo o learn along the way. Siyempre yung isa pa, mga ayun, naalog yung pet. Naalog yung pet ko. Op, pakanan pala siya. Tatawag ko na sa inyo mga kaalog. Kasi may mga ganong motovlogger nagkakaroon sila ng trademark, yung mga katawagan. Alright, so for today's video, pupunta tayo kay sa shop ni Master Lay, yung animal shop. Hindi ko alam kung open yun ng Sabado, kasi magpapakabit tayo ng bagong pipe at saka front brake caliper, kasi yung pipe ko may singaw na, kasi dumami na yung butas niya. Magpapakabit tayo dun sa shop niya. Yung front brake caliper natin parang wala na siyang play. Sobrang tagal na kasi niya, almost 7 years na. So marami nang pinagdaanan, alikabok, baha, putik, kung ano-ano na. And then recently, di ba, may bagyo, so lagi siya nababaha. I mean, sinusulong sa baha, matubig na daanan, tapos semi rough road. So hindi na maganda yung play niya. Minsan hindi na kumakagat yung mga brake pads. So sabi ko, it's high time na para palitan siya. Well, 6 years, 7 years, sulit na, di ba? So yung shop ni Master Lay is sa Antipolo. Lagi ko kasi pinapanood yung video nun. Since medyo malapit tayo sa kanya, doon na lang tayo pumunta. So syempre para sulit yung pera natin at saka para sigurado na mag-aayos yung kabit, doon na tayo.
So again guys, my name is Neil. Samahan nyo ako sa motovlogging journey natin. And hopefully, marami tayong mapuntahan, marami tayong matambayan. And then, siguro I'll do my best to do a vlog every week. Kasi every weekend ang day off ko. So tignan natin, syempre kung meron din tayong budget, makakapag-ride tayo. Okay guys, balikan ko kayo mamaya pag nandun na tayo sa shop na. Let's go. Nasaan na? Yun, nasa kabila. Ayun guys, nasa kabila. So patawid tayo sa kabila. Alright, bubuelo tayo ng maayos. Sa kabila pala. Alright, let's go. So eto ang shop ni Mastalay. Let's go. Mga animal daw tao dito. Wala si Idol. Ayun, nakaupo. Hi, si Idol. Sa ano po? Binangonan, taga Binangonan. Opo. Pipe po, papakabit. Dito. Saka caliper. Wala ka naman gasket sa practice. Yun lang. Sa akin, hindi ko nalililit pagka pag nililit kayo, makakasira. Alright guys, so yun, nakabit na guys yung bago nating pipe. At the same time, kinabit na din yung bago nating front brake caliper. Grabe. Nandun nga pala si Boss Lay, or kilala bilang Master Lay. Hindi ko na masyadong kinausap kasi unang-una nahihiya ako. Siyempre hindi ko pa naman masyadong kilala yun sila, si Boss Lay, pero sobrang approachable naman niya. Hindi naman siya naninigaw. Yung kadalasan nakikita natin sa mga Facebook reels niya. sobrang bait at saka sobrang professional na mga mekaniko niya doon, no. Medyo natagalan lang tayo sa front brake caliper kasi kinailangan pang butasan or palakihin yung butas nung pinagkakabitan nung nut. So totoo talaga, no, yung kasabihan, huwag kayong masyadong maniniwala dun sa mga reviews na nakikita nyo sa mga online shopping platform, kasi hindi naman lahat yun totoo. So better pa din talaga kung kayo mismo yung makaka-experience. Sabi kasi doon ng mga majority ng mga review doon sa online shop na pinagbilang ko ng front brake caliper. So ayun sila. Shout out Boss Lay. Tapos dito ako nagpamasid shop. Yan. Grabe yung effort ni Kuya kanina. Mas matagal pa yung pag-setup niya ng gagamitin niyang drill kesa dun sa pagbubutas niya o pagpapalaki ng butas. Naawa nga ako. So wala na akong ibang, ang tawag dito, wala na akong cash. So yung natira kong barya doon na siguro 50 pesos 60 pesos, inabot ko na lang kay Kuya kasi grabe ang hirap nung ginawa niya. Grabe ang hirap nung setup na ginawa niya, as in. So ayan, pauwi na tayo ngayon kasi
na kailangan natin makabalik agad. Grabe, ang ganda ng tunog yun. Ewan ako naririnig nyo guys, pero grabe, nanibago ako. So parang ito ata yung sinasabi nilang upgraded version ng chicken pie. Yung Apido. Well, honestly, hindi naman ako fan ng mga ganitong klase aftermarket ng bike. It's just, it so happened na talagang kailangan ko lang magpalit. Siyempre, naka-base pa din sa budget natin, pero hindi porket naka-base tayo sa budget natin, eh, hindi na quality yung kukunin natin bike. Saka, alam naman natin na hindi pwede yung modified bike. Saka, sobrang hot issue yan, di ba? Sa LTO, saka yung mga lower government. Kung hindi pa tawag dito, kung hindi pa bisitahin or kung hindi pa ipapaliwanag o ipapakita ng mabuti ni Colonel Busita, wala mangyayari. Kawawa yung mga bumibili ng aftermarket at the same time yung mga seller ng aftermarket bike. So buti na lang talaga na pagtuunan ng pansin ni Colonel Busita yan. So ayan, grabe. Woohoo! So sige guys, biyahin mo na ako pa uwi and then balikan ko kayo maya maya. Alright guys, so bibigyan ko kayo ng POV ride. So enjoy guys. Ng tunog. Rock and roll. Alright. Shout out, Boss Lay. Ano mo? Page mo? Bago pa lang po. YouTube channel. Ano? Emil Chronicles. Ha? Emil Chronicles. Chronicles? Oh. Sayang, Bisaya. Thank you. Yo, shoutout nga pala, Emil Chronicles. Ayan. Hingin natin siya ng sticker. Galing pa siya ng Bilangonan. Ay, nalaglag! Okay lang. Subscribe kayo sa kanya. Sana, Thank Emil you. Chronicles. Peace.